Akala ng manugang kong si Dennis dahil 80 anyos na ako ay madali na akong lokohin. Sa mismong hapagkainan namin, habang sinusubo niya ang pagkaing inihanda ko, ang laman pala ng isip niya ay kung paano bubuksan ang aking safe. Gusto niyang tangayin ang lahat ng ipon ko, halos 3 milyong piso na pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Tinanong niya ako tungkol sa susi, tungkol sa seguridad. Para bang naghihintay lang siya ng pagkakataon na mawala ako? Napakasakit isipin. Pinatira ko siya sa pamamahay ko noong wala silang matuluyan. Itinuring ko siyang tunay na anak, pero wala siyang utang na loob. Ang tingin niya sa akin ay isa lamang ulyanin na matanda. Isang pabigat na madaling utuin. Alam niya ang tungkol sa sikretong susi sa aking kwarto. Isang bagay na hinding-hindi niya dapat nalaman kung hindi siya nangingialam sa mga gamit ko. Ang paggalang na ipinapakita niya, isa lamang itong maskara, pero nagkamali siya ng kinalaban. Hindi niya alam ang matandang akala niya ay tulog, ay gising na gising. Ang akala niyang simpleng pagnanakaw ay magiging simula ng kanyang pagbagsak. May inihanda akong sorpresa sa kanya, isang patibong na hindi niya malilimutan. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya, at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na kinalaban niya si Lolo Eduardo. Bago tayo magpatuloy, please subscribe to the channel and let us know where you are listening in the comments. Ako po si Lolo Ramon. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa gabing iyon. Ang gabing nagsimula sa isang simpleng hapunan pero nagtapos sa isang masakit na revelasyon. Matapos ang hapunan, umakyat na ang aking anak na si Grace at ang asawa niyang si Mark. Naiwan ako sa kusina, mag-isa, tulad ng nakasanayan ko sa loob ng maraming taon mula nang mawala ang aking asawa. Nakatayo ako sa tapat ng lababo, nakabukas ang gripo. Ang tunog ng umaagos na tubig ay parang musika na nagpapatahimik sa bahay. Nagsimula akong maghugas ng mga pinggan, kumuha ako ng sponge, nilagyan ko ng sabon, at habang dahan-dahan kong nililinis ang bawat plato, hindi ko mapigilang mag-isip ang isip ng tao, lalo na kapag tumatanda na, ay parang isang lumang sinehan. Paulit-ulit na ipinapalabas ang mga nangyari kanina, ang boses ni Mark kanina sa hapagkainan. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Ang paraan ng pagtigil niya sa pagkain, ang paraan ng pagtutok ng kanyang mga mata sa akin habang tinatanong niya iyon. Boramon, yung kahadayero mo sa taas, anong klaseng kandado meron yon? Digital ba o de susi? Isang tanong na tila walang malisya. Isang tanong na pwede mong isipin na galing lang sa isang nag-aalalang kapamilya. Pero ako si Ramon, 30 taon akong nagtrabaho bilang investigador sa insurance. Ang trabaho ko noon ay maghanap ng butas sa kwento ng tao. Ang trabaho ko ay makinig hindi sa sinasabi nila, kundi sa hindi nila sinasabi. At sa tanong na iyon ni Mark, may narinig akong ibang tono, isang tono ng interes, isang tono ng kasakiman. Bakit niya itatanong ang detalye ng kandado ko, sabi niya, dahil daw sa mga nakawan sa paligid. Pero 20 taon na ako dito sa aming subdivision, kilala ko ang bawat kapitbahay. Si Aling Nena sa kabila, si Mang Berting sa kanto, tahimik dito, payapa. Wala kaming naririnig na nakawan. Sinong niloloko niya? Pinatay ko ang gripo. Pinunasan ko ang aking mga kamay gamit ang bimpo na nakasabit sa gilid. Tuyo na ang mga kamay ko. Pero ang pakiramdam ko sa loob, basang-basa ako ng malamig na pawis. Yung pawis ng kaba, yung tinatawag nating kutob. Alam niyo naman tayong mga matatanda, malakas ang kutob natin. Kapag may mali, nararamdaman natin sa buto natin. Inayos ko ang mga plato sa paminggalan. Ibinigay ko ang huling tingin sa kusina, malinis, maayos, lahat nasa lugar. Ito ang gusto ko. Gusto ko na ang lahat ay nasa ayos. Dahil sa buhay ko ngayon, ito na lang ang kontrolado ko, ang kaayusan ng bahay ko. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko ay may nasira sa kaayusan na iyon. Ang bahay ko ay parang naging iba, hindi na ito ligtas. Pakiramdam ko ay exposed ako, lantad. Nagpasya akong umakyat. Kailangan kong makita ang sarili kong kwarto. Kailangan kong masigurado na ang pribado kong espasyo ay akin pa rin. Ang hagdanang kahoy ay pamilyar na sa akin.
Alam ko kung aling baitang ang tumutunog kapag tinatapakan. Alam ko kung saan hahawak sa gabay. Sa edad kong 66, hindi na ako kasing bilis ng dati, pero matalas pa rin ako. Pagdating ko sa tuktok ng hagdan, huminto ako. Ang pinto ng kwarto ko, doon pa lang, alam ko na may mali. Nakabukas ito ng bahagya. Siguro, mga 2 pulgada lang ang awang. Isang maliit na siwang ng kadiliman mula sa loob. Napahawak ako ng mahigpit sa gabay ng hagdan. Ang mga daliri ko ay bumaon sa kahoy. Isinara ko ang pinto na iyon bago ako bumaba para magluto ng hapunan. Sigurado ako. 100% akong sigurado. 40 taon na akong nakatira dito. 40 taon na akong may ugali na isara ang pinto ng kwarto ko kapag wala ako sa loob. Isa itong habit. Isang ugali na hindi nababali, lalo na ngayon na may ibang tao sa bahay. Kahit pa anak ko si Grace, kahit pa asawa niya si Mark, ang kwarto ko ay akin, iyon ang santuwaryo ko, walang dapat pumasok doon ng walang paalam. Pero heto, nakabukas ang pinto. Tumayo ako doon ng 30 segundo, nakikiramdam, ang katahimikan ng bahay ay mabigat. Walang tunog mula sa guest room kung nasaan sina Grace at Mark. Siguro ay nagpapahinga na sila. O siguro, nagkukunwari silang nagpapahinga. Tinulak ko ang pinto, dahan-dahan. Walang ingay ang mga bisagra dahil lagi ko itong nilalangisan. Pumasok ako sa loob. Madilim. Tanging ang ilaw mula sa poste sa kalye ang tumatagos sa bintana. Binuksan ko ang ilaw sa unang tingin. Parang wala namang nagbago. Ang kama ko ay maayos ang pagkakaunat ng kubre-kama. Ang mga unan ay nasa tamang pwesto. Ang salamin ko sa pagbabasa ay nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng lampara. Kung hindi ka sanay tumingin, iisipin mong walang nangyari. Pero ako, sanay ako tumingin sa mga detalye. Ang mga mata ko ay sinanay ng ilang dekada ng paghahanap ng ebidensya. Nakita ko agad ang mga pagkakaiba, ang pinto ng aparador ko, ang closet. Nakabukas ito ng mga 4 pulgada. Hinding-hindi ko iniiwang nakabukas ang aparador ko. Gusto ko laging sarado iyon dahil ayaw kong pasukin ng alikabok ang mga damit ko. Ang makita itong nakabukas, kahit kaunti lang, ay para itong sumisigaw sa akin na may ibang tao na pumasok dito. Lumapit ako sa tokador, ang dresser, ang pangalawang drawer mula sa itaas. Doon ko itinatago ang mga importanteng papeles, ang mga dokumento. Hindi ito sarado ng maayos, nakausli ito ng kaunti, parang may nagtulak nito ng mabilisan. Parang may nagmadali na isara ito dahil narinig na paakyat na ako ng hagdan. At may nakita akong isang bagay na nagpaikot ng sikmura ko. Isang sulok ng folder, kulay dilaw na Manila paper. Nakasilip ito sa gilid ng drawer. Parang isang dilang dilaw na nanunukso. Kumabog ang dibdib ko, hindi sa takot, kundi sa halo ng kaba at galit. Lumapit ako sa tokador, hinawakan ko ang hawakan ng drawer. Malamig ang metal sa aking kamay. Hinila ko ito palabas ng tuluyan. Tiningnan ko ang laman, ang mga folder sa loob. Nandun pa rin naman sila pero magulo na. Dati, nakaayos ang mga iyon ayon sa kategorya. Ang mga resibo sa unahan, ang mga dokumento ng bangko sa gitna, ang mga personal na sulat sa likod. Ngayon, halo-halo na. Ang mga papel ng insurance ay nakasiksik sa gitna ng mga bank statement. May nagbuklat nito, may nagbasa, may naghahanap ng impormasyon at ang pinakamasakit sa lahat, ang nakita ko sa unahan, ang aking huling habilin, ang last will and testament ko. Dati, nakalagay iyon sa pinakalikod na folder dahil ayaw ko itong makita araw-araw. Pero ngayon, nasa unahan na ito. Ibig sabihin, binasa ito ng kung sino man ang pumasok dito. Tiningnan kung magkano ang mamanahin nila kapag namatay ako, para bang hinihintay na nilang mawala ako. Napapikit ako sa sakit. Ang anak ko ba, si Grace ba ang gumawa nito? Hindi. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya ganito. Hindi siya manghahalughog ng gamit ko. Magalang si Grace, si Mark. Alam kong si Mark ito. Pero kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan ko ng ebidensya na hindi lang siya nagbabasa, kundi nagnanakaw. Kinapa ko ang ilalim ng labi ng drawer sa may bandang itaas na kahoy. Doon, sa tagong parte na yon,
Doon ko idinikit gamit ang masking tape ang isang maliit na susi, ang susi ng aking kahadeyero, ang susi na nagbubukas sa lahat ng inipon ko, ang pondo para sa emergency, ang mga alahas ng yumaong asawa ko, ang konting dolyar na itinabi ko. Dahan-dahan kong inihagod ang aking daliri sa kahoy. Hinanap ko ang pamilyar na hugis ng susi. Wala. Wala na ang susi. Ang naramdaman ko na lang ay ang magaspang na bahagi kung saan nakadikit ang tape dati. Tinanggal niya ang tape, kinuha niya ang susi, sinuri ko ulit, baka nahulog lang sa loob ng drawer, baka nalaglag sa sahig. Tiningnan ko ang sahig, tiningnan ko ang ilalim ng mga damit sa loob ng drawer. Wala na talaga. Ang susi na nagbubukas ng kahadiyero. Ang kahadiyero na tinatanong ni Mark kanina sa hapagkainan ng may inosenteng ngiti. Ngayon ay nasa kanya na ang susi, nagsimulang manginig ang mga kamay ko, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ito panginginig ng isang matandang natatakot. Ito ay panginginig ng isang taong nagagalit. Galit na galit. Hindi ito basta-basta. Hindi ito aksidente. Hindi ito katulad ng sinabi niya noong nakaraan na nagkamali lang siya ng bukas ng drawer dahil naghahanap ng aspirin. Ito ay planado. Pumasok siya sa pribado kong kwarto, sa santuaryo ko. Hinalughog niya ang mga gamit ko ng sistematiko. Alam niya kung ano ang hinahanap niya. At nahanap niya. Lumapit ako sa walk-in closet ko, nandoon ang kahadeyero. Isang maliit pero matibay na bakal na nakabolt sa pader. Gumagana pa rin ang digital lock nito. Umiilaw pa rin ang keypad pero balewala na iyon. Dahil nasa kanya ang manual override key, ang susing mano-mano na pwedeng magbukas nito kahit hindi niya alam ang numero. Nakatayo ako doon sa loob ng closet ko. Napapaligiran ng mga damit at gamit na naipon ko sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko ay hubad ako. Pakiramdam ko ay wala akong proteksyon. Gaano katagal na niyang pinaplano ito? Ilang beses na kaya siyang pumasok dito habang nasa ibaba kami ni Grace, habang nagluluto ako para sa kanila, habang tinatrato ko siya bilang anak, habang pinapainom ko siya ng kape. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matalas pa sa kutsilyo. Hindi lang ito pagnanakaw ng gamit, ito ay pagnanakaw ng tiwala, ito ay pambababoy sa kabutihan ko. Tiningnan niya ang mga financial records ko. Alam na niya kung magkano ang pera ko, alam na niya kung saan nakatago ang lahat. Ang mga hangganan na itinayo ko para protektahan ang buhay ko, ang boundaries ko, ay tinawid niya ng walang pakundangan, parang isang siruhano na naghiwa sa pasyente. Pero may isang bagay na nakalimutan si Mark. Isang malaking pagkakamali. Inisip niya na hindi ko mapapansin. Inisip niya na isa lang akong ulyanin na matanda. Isang lolo na madaling lokohin. Masyadong mapagtiwala. Masyadong pagod para pumansin ng maliliit na detalye. Maling-mali siya. Ako si Ramon. At hindi pa mapuro lang utak ko. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang sarili ko. Isinara ko ang drawer ng tokador, dahan-dahan. Ibinalik ko ang naka-osling folder sa dating pwesto nito. Iniwan ko ang lahat sa eksaktong ayos kung paano ko ito nadatnan kanina. Ang pinto ng aparador na nakabukas ng kaunti. Ang pinto ng kwarto na may maliit na siwang. Bakit? Dahil kailangan niyang isipin na ligtas siya. Kailangan niyang maniwala na matagumpay ang ginawa niya. Hayaan natin siyang mag-isip na hindi ko napansin ang pagkawala ng susi. Hayaan natin siyang ituloy ang kung anumang maitim na balak niya dahil ngayon. Alam ko na kung sino ang kalaban ko. Hindi ito tungkol sa kawalan ng trabaho. Hindi ito tungkol sa hirap ng buhay. Ito ay tungkol sa kasakiman. Ito ay pagnanakaw na pinag-isipan. Pagnanakaw ng taong natutulog sa kabilang kwarto kasama ang anak ko. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto. Nagpatuloy ako sa ritual ko bago matulog. Nagbihis ako ng pambahay. Nagsipilyo. Pero bawat galaw ko ay iba na. Pakiramdam ko ay nagpe-perform ako sa isang entablado. Nakikinig ba si Mark sa labas? Inaabangan ba niya kung magwawala ako dahil nawawala ang susi? Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na iyon. Humiga ako sa kama. Hinila ko ang kumot. Isang kaisipan ang luminaw sa utak ko. Isang plano ang nagsisimulang mabuo. Bukas, magsisimula akong mag-ipon ng ebidensya. Pero ngayong gabi, maghihintay ako, magbabantay ako.
At kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang hukay na ginawa niya para sa sarili niya. Imposibleng makatulog ako ngayong gabi. Nakatitig ako sa kisame. Ang isip ko ay parang makina na umiikot. Pinag-uugnay ang bawat kahina-hinalang kilos niya nit. Hindi ako dinalaw ng antok noong gabing iyon. Paano ako makakatulog? Alam kong nasa kabilang kwarto lang ang taong nagnakaw ng susi ko. Ang taong traidor na pinakain ko at pinatuloy sa pamamahay ko. Nakatihaya ako sa kama. Dilat na dilat ang mga mata, nakatitig sa kisame na parang binibilang ko ang bawat bitak ng pintura. Ang bawat segundo ay parang isang oras ang itinatagal. Ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi. Tiningnan ko ang orasan sa tabi ng aking kama. 11:47 ng gabi, malapit ng maghating gabi. Sa oras na ito, dapat ay tulog na ang lahat. Dapat ay payapa na ang buong kabahayan. Pero narinig ko ang yabag, mga yabag sa ibaba, sa sala. Hindi ito ang magaang hakbang ng anak kong si Grace. Kabisado ko ang lakad ng anak ko. Mula pa noong bata siya. Magaan. Parang ayaw makaistorbo, parang dahan-dahan lagi. Pero ang yabag na ito ay iba, mabigat. May diin, may pag-iingat pero nararamdaman mo ang bigat ng katawan ng isang lalaki. Si Mark, alam kong siya iyon. Walang ibang tao sa bahay kundi kaming tatlo na natili akong hindi gumagalaw. Pinigilan ko ang paghinga ko, kinontrol ko ang tibok ng puso ko para mas makarinig ako ng maayos. Ang mga tunog ay papunta sa may harap ng bahay, siguro sa may bintana o baka sa may pintuan. Pagkatapos, isang boses ang narinig ko, mahina, pabulong. Pero sa katahimikan ng gabi at sa nipis ng sahig na kahoy ng lumang bahay na ito, dinig na dinig ko pa rin ang mga lumang bahay na ganito. May sariling paraan ng pagkampi sa may-ari. Parang tinutulungan ako ng bahay na marinig ang katotohanan. Oo, ako to pare. Tulog na silang lahat. Nagsasalita siya. May kausap sa telepono. Si Mark ay tumatawag sa kung sino man sa hating gabi at bumubulong siya dahil akala niya ay walang nakakarinig. Akala niya ay mahimbing na ang tulog ng matandang ulyanin sa itaas. Dahan-dahan akong bumangon, maingat na maingat para hindi tumunog ang kama. Ang luma kong buto ay nananakit dahil sa lamig pero pinalewala ko ito. Bumaba ako sa kama. Ang sahig na nara ay malamig sa aking mga paa. Walang tsinelas, walang sapin. Dahan-dahan akong dumapa sa sahig. Inilapit ko ang tenga ko sa malit na awang sa pagitan ng mga tabla ng sahig. Dito rin dumadaan ang tubo ng aircon papunta sa sala sa ibaba. Ito ang pinakamagandang pwesto para marinig ang nangyayari sa silong. Ang boses ni Mark ay mas malinaw na ngayon. Hindi na lang siya basta bulong. Dinig na dinig ko ang bawat salita. Ang bawat tono ng pagyayabang. Ang bawat halakhak ng kasamaan. Pare, sigurado ako, ang daming pera ng matanda. Ang dugo ko ay parang yelo na dumaloy sa aking katawan. Nanlamig ako. Narinig ko ang sarili kong pangalan sa isip ko habang tinatawag niya akong matanda. Nakita ko ang mga papeles sa bangko, ang mga titulo ng lupa, ang investment portfolio. Hindi lang barya-barya ang pinag-uusapan natin dito. Milyon pare, milyon, milyon. Pinag-uusapan nila ang ipon ko, ang perang pinaghirapan ko sa loob ng mahigit 30 taon bilang empleyado. Ang perang inilaan ko para sa pagtanda ko, para hindi ako maging pabigat kay Grace, at para sana sa kinabukasan ng magiging apo ko. Nasa akin na ang susi, sabi ni Mark. May halong tawa sa boses niya, isang tawa na parang nanalo sa loto. Nakuha ko kanina habang abala sila sa hapunan. Ang daling isahan ng matanda, nilalagay niya ang lahat ng importante sa kahadayero. Pera, alahas. Sigurado ako pati iba pang passbook nandoon, tanga talaga. Ang hayop, ang walang hiyang ito, tinawag niya akong tanga sa sarili kong pamamahay habang kinakain niya ang pagkain ko. Habang natutulog siya sa ilalim ng bubong ko, kinuha ko ang cellphone ko sa tabi ng unan. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding puot. Nanginginig ako sa galit na gusto kong bumaba at sugurin siya. Gusto ko siyang kwelyuhan at itapon sa labas, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ramon, mag-isip ka,
Gamitin mo ang utak mo. Kailangan mo ng ebidensya kung wala kang ebidensya. Sasabihin lang niya kay Grace na namamalik mata ako o kaya ay ulyanin na ako at kung ano-ano na ang naririnig ko. Alam kong mahal na mahal ni Grace ang asawa niya. Maniniwala siya kay Mark kaysa sa akin kung wala akong patunay. Binuksan ko ang voice recorder app sa cellphone ko. Pinindot ko ang pulang button, record. Itinapat ko ang mikropono ng telepono sa siwang ng sahig. Kailangan kong makuha ang bawat salita. Kailangan kong ma-record ang bawat bahagi ng maitim niyang balak. Makinig ka, sabi ni Mark sa kausap niya. Medyo tumaas ang boses niya, halatang naiirita na. Alam kong nagmamadali ka, pero hindi naman mawawala ang utang ko sa sugal, di ba? Alam kong hindi makakapaghintay ang mga pinagkakautangan ko. Kilala ko sila. Alam ko kung gaano sila kadelikado. Utang sa sugal. Doon ko naintindihan ang lahat. Parang nabuo ang puzzle sa utak ko. Kaya pala nawalan siya ng trabaho. Kaya pala balisa siya palagi. Kaya pala panay ang labas niya para sumagot ng tawag. Kaya pala mabilis niyang itago ang mga sulat na dumarating. Hindi siya naghahanap ng trabaho. Siya ay nalululong sa sugal. At ngayon, may mga delikadong tao na humahabol sa kanya. Mga taong walang sinasanto. Napapikit ako. Kawawang Grace, ang anak ko. Wala siyang kaalam-alam. Ang akala niya ay masipag ang asawa niya. Ang akala niya ay biktima lang ito ng tanggalan sa kumpanya. Hindi niya alam, ang asawa niya ay isang sugarol, isang sinungaling. At ngayon, balak akong nakawan para bayaran ang mga kasalanan niya. Nagpatuloy si Mark. Mas detalyado na ang plano niya ngayon. At habang naririnig ko ito, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Bukas ng gabi, Martes, di ba may prayer meeting si Grace? May nobena siya sa simbahan, aalis siya ng alas 7, babalik ng alas 9, 2 oras pare. 2 oras na tayong dalawa lang ng matanda dito sa bahay. Perpekto ang timing, ang prayer meeting, ang novena. Ginagamit niya pati ang debosyon ng asawa niya sa Diyos. Alam niyang hindi liliban si Grace sa pagsisimba tuwing Martes para ipagdasal ang pamilya namin. Iyon ang perpektong oras para sa kanya. Habang nagdarasal ang anak ko para sa kaligtasan namin, ang asawa niya ay nagnanakaw sa amin. Huwag kang mag-alala kay Ramon, sabi ni Mark, at ang tono ng boses niya ay puno ng panghahamak. Puno ng panliliit, matandang hukluban na yon, ulyanin na, madaling painumin ng gamot para makatulog. Kanina nga sa hapunan, nagtatanong pa sa akin tungkol sa security ng bahay. Isipin mo yon, siya pa mismo ang nagbigay ng ideya sa akin, parang inabot na niya sa akin ang susi. Tanga, ulyanin, hukluban, yan pala ang tingin niya sa akin, sa harap ko. Babe, ang tawag niya kay Grace. Tay o Daddy, ang tawag niya sa akin. Pero sa likod ko, isa lang akong matandang tanga na pwedeng perahan, isang gatasan, ang sakit. Tumago sa puso ko ang sakit, hindi para sa sarili ko, kundi para sa tiwala na ibinigay namin sa kanya. Pinatuloy namin siya, pinakain, binigyan ng matutulugan. Tapos ganito? Ganito ang igaganti niya, walang utang na loob, walang hiya. Ang ganda ng plano ko, pagmamalaki ni Mark. Hindi niya paghihinalaan ang pamilya kahit pa mapansin niyang may nawawala. Sasabihin lang ni Grace na namalikmata lang siya o kaya ay nakalimutan lang niya kung saan niya nilagay. Alam mo naman ang matatanda, mabilis makalimot. Sino ang maniniwala sa kanya? Sino ang maniniwala sa akin? Ako na 66 anyos pa lang, hindi 90. Malinaw pa ang isip ko. Tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng trabaho ko noon bilang investigador. Pero sa mata niya, isa na akong basura na dapat itapon. Magtiwala ka sa akin, sabi niya sa kausap. Sa Huwebes, wala na kami dito. Sasabihin ko kay Grace na may natanggap akong offer na trabaho sa probinsya. Sa Cebu o sa Davao. Basta malayo. Sasabihin ko kailangan naming umalis agad. Urgent. Bago pa malaman ng matanda kung ano ang nangyari, nakalayo na kami. Tangay ko na si Grace. At tangay ko na ang pera. Katahimikan. Tumahimik siya sandali. Siguro ay nakikinig sa sagot ng nasa kabilang linya. Tapos, tumawa siya. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ko. Tawa ng isang demonyo na nagtagumpay sa panluloko. Oo naman, kasalanan niya yon. Dapat naging maingat siya kung sino ang pinapapasok niya sa bahay niya. Leksyon sa buhay, di ba?
Naputo lang tawag. Narinig ko ang paggalaw niya sa ibaba. Ang yabag ng paa niya ay papunta sa kusina. Siguro ay sinisigurado niya ang mga bintana. O baka kumukuha pa ng beer sa ref ko. Ang ref na ako ang nagpupuno ng laman linggo-linggo gamit ang pension ko. Ilang sandali pa, narinig ko na ang mga yabag sa hagdan. Paakyat na siya. Mabilis kong pinatay ang recording sa cellphone ko. Mabilis ko itong isinilid sa ilalim ng unan ko. Humiga ako ng maayos. Inayos ko ang kumot hanggang leeg. Ipinikit ko ang mga mata ko. Nagkunwari akong tulog. Ang pinto ng kwarto ko ay nanatiling nakabukas ng bahagya. Iyong awang na iniwan niya kanina nung naghalughog siya. Hindi ko yun ginalaw. Kasi kung isasara ko yun, malalaman niyang gising ako. Malalaman niyang alam ko na may pumasok sa kwarto ko. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging matandang tanga na iniisip niya. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang anino niya. Dumaan siya sa pasilyo. Huminto siya sandali sa tapat ng pinto ko. Nararamdaman ko ang tingin niya. Sinisilip kung tulog ba talaga ako. Pinabagal ko ang paghinga ko. Iyong malalim at mabigat. Tunog ng mahimbing na tulog ng isang matanda. Umalis din siya. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng guest room. Ang kwarto kung saan natutulog ang anak ko. Ang anak kong katabi ngayon ang isang ahas. Nang mawala na siya, dumilat ako sa dilim. Matagal akong nakatulala. Pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Si Mark ay may malaking utang sa sugal, 2.5 milyong piso. Seryosong pera, seryosong gulo. May kasabwat siya. Bukas ng gabi ang plano nila. Habang nasa simbahan si Grace. At pagkatapos, tataka sila. Dadalhin niya ang anak ko sa kung saan, ilalayo sa akin. At isasama sa magulong buhay na ginawa niya. Ang pagnanakaw sa kwarto ko kanina. Ang pagkawala ng susi, malit na bagay lang pala iyon kumpara sa totoong plano niya. Hindi lang pera ang ninanakaw niya. Ninanakaw niya ang kinabukasan ni Grace. Ninanakaw niya ang kaligtasan ng anak ko. Ginagamit niya ang pagmamahal ni Grace bilang panangga, bilang alibi, ang sakit isipin. Pero sa gitna ng sakit, may naramdaman akong iba, isang apoy na nagsisimulang magliyab sa dibdib ko. Nagkamali si Mark, isang napakalaking pagkakamali. Ang akala niya, wala akong kalaban-laban. Ang akala niya, dahil matanda na ako, wala na akong silbi, wala na akong pangil. Hindi niya alam kung sino ako. Ako si Ramon. 30 taon akong humarap sa mga manloloko, sa insurance, sa mga taong nagsusunog ng sariling bahay para makakuha ng pera, sa mga taong nagpapanggap na pilay para makakuha ng benepisyo. Nakita ko na ang lahat ng klase ng kasinungalingan. Amoy na amoy ko ang baho ng panluloko. Gusto ni Mark na makipaglaro sa matanda? Pwes, pagbibigyan ko siya, tingnan natin kung sino ang mas matalino. Habang nakahiga ako doon, hawak ang cellphone na naglalaman ng kanyang pagamin. Nagsimulang gumana ang utak ko. Bumalik ako sa pagiging investigador. Bukas. Hindi ako magiging biktima. Bukas. Ako ang magiging hukom. At ang bahay na ito ang magiging korte. Kailangan kong maging metikuloso. Kailangan kong maging sigurado. Dahil kapag inilabas ko ito, kapag ibinunyag ko ang totoo, madudurog ang puso ni Grace. Alam ko iyon. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makitang masasaktan ng anak ko, pero mas masasaktan siya kung hahayaan kong sirain ng lalaking ito ang buhay niya ng tuluyan. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. 3:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog, pero hindi na dahil sa takot, hindi na dahil sa gulat. Gising ako dahil nagpaplano ako bukas. Pagkagising ko, iba na ang Ramon na makikita nila. Si Lolo Ramon na mabait at mapagbigay, nandyan pa rin siya. Pero nasa likod niya si Ramon na investigador. Ang Ramon na handang lumaban para sa pamilya. Mark, humanda ka dahil hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Ang matandang ulyanin na ito ay may sorpresa para sa iyo na hinding-hindi mo makakalimutan. Nakahiga pa rin ako sa dilim. Ang cellphone ko ay nakatago na sa ilalim ng unan. Ligtas na ang ebidensya. Pero ang isip ko ay hindi mapakali. Para itong bumibiyahe pabalik sa nakaraan, sa katahimikan ng kwarto. Pilit kong inaalala ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, 3 linggo, 3 linggo na silang nakatira dito, at sa loob ng panahong iyon, nabulag ako.
Nabulag ako ng pagmamahal ko sa anak ko at nabulag ako ng kagustuhan kong maging mabuting biyenan. Bumalik ang alaala ko sa umagang iyon, Martes din noon. Nakaupo ako sa veranda, umiinom ng mainit na kapeng barako, nagbabasa ng dyaryo. Payapa ang lahat, tahimik ang subdivision. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga ibon at ang pagwalis ni Aling Nena sa tapat ng bahay. Tapos, tumunog ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Grace sa screen. Napangiti ako agad. Ang anak ko. Ang nag-iisang yaman na iniwan sa akin ng asawa ko. Pero nung sinagot ko ang tawag, iba ang boses niya. "Tay!" sabi niya. Basag ang boses niya. Parang nagpipigil ng iyak. Parang may bara sa lalamunan niya. "Anak, anong nangyari? May sakit ka ba?" tanong ko agad. Ang kaba ng isang ama ay mabilis umakyat sa dibdib. Huminto siya sandali. Narinig ko ang pagsinghot niya sa kabilang linya. Si Mark po kasi, tay, natanggal siya sa trabaho noong nakaraang buwan pa. Sinubukan naming gawa ng paraan. Pero, tay, huli na kami sa bayad sa bahay ng 3 buwan. Palalayasin na kami. 3 buwan. 3 buwan na pala silang naghihirap pero hindi nagsasabi. Ganyan ang anak ko. Mataas ang pride. Ayaw makaabala. Ayaw humingi ng tulong hanggat kaya pa niya. 3 buwan. Tay, nahihiyaman ako. Pero pwede ba kaming tumira dyan pansamantala hanggang sa makahanap lang ng bagong trabaho si Mark? Ang sakit marinig ang pakiusap na iyon. Ang anak ko, ang prinsesa ko, humihingi ng tulong dahil wala na siyang mapuntahan. Siyempre, ang sagot ko ay oo, agad-agad, walang pag-aalinlangan. Umuwi kayo dito anak, ang bahay ko ay bahay niyo rin. May kwarto pa naman dito, maluwag dito. Ang laking ginhawa sa boses niya nung sinabi ko yon. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Pero ngayon, habang inaalala ko ang pag-uusap na yon, may napansin akong mali. Isang detalye na hindi ko pinansin noon, sabi ni Grace. 8 taon nang nagtatrabaho si Mark sa kumpanya, maganda ang record niya. Biglaan daw ang tanggalan. Pero nung tinanong ko kung bakit natanggal, malabo ang sagot ni Grace. Sabi niya si Mark ang bahala sa lahat. Si Mark ang nag-aasikaso ng pera. Nagtiwala siya kay Mark. Dapat nagtanong ako ng mas marami, dapat inusisa ko. Pero hindi ko ginawa. 3 araw pagkatapos ng tawag na iyon, dumating sila. Isang malaking truck ang huminto sa tapat ng bahay. Ang daming kahon. Parang hindi lang pansamantala ang paglipat nila. Parang pangmatagalan na. Niyakap ako ni Grace ng mahigpit sa may pintuan. Umiiyak siya. Salamat tay, salamat talaga. Pero si Mark, iba ang kilos niya. Malamig ang kamay niya nung nagmano siya sa akin. Ang mga mata niya, hindi nakatingin sa akin, nakatingin siya sa bahay. Inilibot niya ang paningin niya sa sala, sa mga painting na nakasabit, sa mga antique na vase na koleksyon ng asawa ko, sa mga muebles na gawa sa Nara. Ang ganda ng bahay niyo, tay, sabi niya. Siguro malaki ang halaga nito sa merkado ngayon, no? Prime location kasi. Noon, akala ko ay nagagandahan lang siya. Akala ko ay natural na kuryosidad lang. Ngayon ko lang naintindihan, hindi siya tumitingin bilang bisita. Tumitingin siya bilang isang appraiser. Tinatansya niya kung magkano ang halaga ng mga gamit ko. Tinatansya niya kung magkano ang makukuha niya. Sa loob ng unang linggo nila dito, sinubukan kong maging mabuting host. Nilinis ko ang guest room, pinaluwag ko ang closet para sa mga gamit nila. Si Grace, madali siyang nakapag-adjust. Kasi lumaki siya dito, alam niya kung saan ang mga baso. Alam niya ang oras ng pagdidilig ko ng halaman. Pero si Mark, panay ang tanong. Mga tanong na akala ko ay inosente. Tay, anong oras dumadaan ang roving guard dito? Tay, sino ang mga kapitbahay na naiiwan sa umaga? Puro ba sila nasa trabaho? Tay, saan ka nagbabangko? Mas maganda ba ang serbisyo sa BDO o sa Metrobank? Tay, nagtatago ka ba ng cash dito sa bahay? Alam mo na, for emergency. Lahat ng ito, akala ko ay dahil bago lang siya sa lugar. Akala ko ay gusto lang niyang makisama. Gusto lang niyang mag-adjust. Pero hindi pala. Nag-iimbestiga siya. Kinukuha niya ang pattern ng buhay ko, ang routine ko. Inaalam niya kung kailan walang tao. Inaalam niya kung saan ang pera. Naalala ko noong isang umaga,
Nagalok siya na ipagmaneho ako. Tay, sasama ako sa iyo sa bangko para hindi ka na mahirapan mag-commute or mag-drive, sabi niya. Kailangan ko rin naman i-update ang address ko sa resume ko eh. Tuwang-tuwa pa ako noon, sabi ko sa sarili ko. Ang bait naman ng manugang ko, pero sa bangko. Habang nasa teller ako at nagdedeposito ng pensyon ko, nakita ko siya. Hindi siya umupo sa waiting area, nakatayo siya sa gilid, malapit sa akin. Nakatitig siya sa kamay ko habang pinipirmahan ko ang slip. Nakatitig siya sa screen ng teller. Nakikinig siya nung tinanong ako ng teller kung gusto ko bang buksan ang safety deposit box ko. Pulang bandila. Red flag? Isang malaking babala na binaliwala ko dahil gusto kong magtiwala. Dahil mahal siya ni Grace at mahal ko si Grace. At ang sugal. Diyos ko, ang sugal ay nasa harap ko na pala noon pa. Ang telepono ni Mark, walang tigil sa pagtunog. Kahit oras ng kainan, kahit nanonood kami ng TV. At sa tuwing sasagot siya, tatayo siya agad, lalabas sa hardin, o kaya ay magkukulong sa banyo. Sino yon? Tanong ni Grace minsan. Wala babe. Recruiter lang. May tinatanong sa application ko, sagot niya. Pero pagbalik niya, galing sa tawag. Iba ang itsura niya. Minsan, namumutla siya. Pawisan. Balisa. Nanginginig ang kamay habang humahawak ng kutsara. Minsan naman. Masaya siya masyado. Hyper. Parang nanalo sa loto. Iyon pala ang senyales ng sugarol. Ang taas-baba ng emosyon depende kung nanalo o natalo siya. O depende kung sinisingil na siya ng pinagkakautangan niya. At ang mga sulat, 2 linggo na ang nakararaan. Nagsimulang dumating ang mga sulat para kay Mark. Ang mga sobre ay may plastic window, galing sa mga bangko, galing sa mga collection agency. Inabot ko sa kanya ang mga iyon isang hapon. Mark, may mga sulat ka, sabi ko. Hinablot niya ang mga iyon sa kamay ko. Halos mapunit ang sobre. Salamat tay. Ano lang to? Update lang sa credit card address, sabi niya, nang hindi makatingin sa akin. Mabilis niyang ibinulsa ang mga sulat. Ngayon ko lang napagtanto, hindi iyon update. Iyon ay mga notice of demand. Mga huling abiso bago siya kasuhan o habulin. Mga paniningil ng utang na hindi niya mabayaran. Si Grace, wala siyang alam. Naniniwala siya sa bawat salita ng asawa niya. Kapag sinabi ni Mark na siya ang bahala sa budget, naniniwala si Grace. Kapag sinabi ni Mark na mahirap maghanap ng trabaho pero may mga interview siya, naniniwala si Grace. Suportado pa nga niya. Hindi niya alam. Ang asawa niya ay nalulunod na sa utang. Hindi niya alam. Ang bahay na kinalakihan niya ay minamanmanan na parang isang target ng hold-up. At ang pinakamasakit sa lahat, ang anak ko, ang mabait at mapagmahal kong si Grace, ay ginagamit lang bilang panakiputas. Ginagamit siya bilang cover. Kaya pala nagpumilit si Mark na dito tumira, hindi dahil wala silang matirhan, kundi dahil alam niyang may pera ako. Alam niyang ako ang sagot sa problema niya. Huminga ako ng malalim, ang bigat sa dibdib. Bumalik ako sa kasalukuyan, sa madilim kong kwarto. 12 oras na lang, 12 oras bago niya isagawa ang plano niya, 36 na oras bago niya itakas si Grace at iwan ako sa kangkungan. Pero nagkamali siya ng kalkulasyon. Isang napakalaking pagkakamali ang akala niya. Isa lang akong matandang grateful o nagpapasalamat dahil may kasama sa bahay. Akala niya ay desperado ako sa atensyon kaya madali akong utuin. Hindi ako malungkot. Sanay ako mag-isa at lalong hindi ako tanga. Maingat ako, observant ako, mapagmatyag ako. 30 taon akong humarap sa mga taong akala nila ay mas matalino sila sa lahat. Mga taong akala nila ay kaya nilang isahan ang sistema. Gusto ni Mark na nakawan ako bukas ng gabi? Sige, subukan niya. Hahayaan ko siyang subukan. Pero matututunan niya ang isang leksyon. May mga matatanda na hindi pwedeng tapakan. May mga matatanda na nangangagat pabalik kapag ginalaw ang pamilya nila. Nagsisimula ng sumilip ang liwanag sa bintana. Mag-aalas 5 na ng umaga, hindi ako natulog kahit 1 minuto, pero hindi ako pagod. Gising na gising ang diwa ko, bumangon ako, inayos ko ang higaan ko ngayong araw na ito. Magiging artista ako, gaganap ako bilang ang Lolo Ramon na inaasahan niyang makita, mabait, ulyanin,
Walang kamuwang-muwang, pero sa likod ng ngiti ko, nakahanda na ang patibong. Mark, huli ka na. Hindi mo lang alam. Pumunta ako sa banyo. Naghilamos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata ko ay pagod. May mga kulubot na sa mukha. Puti na ang buhok. Pero ang tatag sa mata ko, nandoon pa rin. Ang tatag ng isang ama na handang gawin ang lahat para protektahan ang anak niya. Lumabas ako ng kwarto. Pababa ng hagdan. Amoy ko ang kape. Kising na siguro sila. Oras na para simulan ang palabas. Ang unang yugto ng kanyang pagbagsak ay magsisimula sa almusal. 6:30 ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumatama na sa aking bintana. Pumangon ako. Inayos ko ang aking sarili. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Kaya mo ito, Ramon, pulong ko sa sarili ko. Ngayon ang araw ng pagganap. Ngayon ang araw na kailangan mong maging pinakamahusay na aktor sa buong mundo. Bumaba ako sa kusina. Ang amoy ng kapeng bara ko ay pumupuno na sa buong bahay. Nagsasangag na ako ng bawang para sa sinangag, nagpiprito ng tuyo at itlog. Ang paborito nilang almusal. Gusto ko na ang lahat ay magmukhang normal, walang pinagbago. Ilang sandali pa, bumaba na si Grace. Nakarob pa siya, humihikab. Magandang umaga, tay. Bati niya sabay halik sa pisngi ko. Ang bango naman niyan. Kain na anak, sagot ko ng may ngiti. Kailangan mo ng lakas, Martes ngayon. Araw ng novena mo mamaya, di ba? Opo, tay, sagot niya habang nagtitimpla ng kape. Hindi ako pwedeng mawala. Ipagdarasal ko na makahanap na ng trabaho si Mark. Kumirot ang puso ko. Ang anak ko, nagdarasal para sa asawa niya. Habang ang asawa niya ay nagpaplano na nakawan kami, maya-maya. Bumaba na rin si Mark. Bagong ligo, basa pa ang buhok, mukhang presko, mukhang kumpiyansa, mukhang handang-handa na sa plano niya. Good morning, tay, bati niya. Umupo siya sa kabisera, parang siya ang hari ng bahay. Mukhang masarap ang almusal, ah. Inilapag ko ang kape sa harap niya, dahan-dahan. Oo naman, kailangan nating kumain ng mabuti, sabi ko. Habang kumakain kami, pinagmasdan ko siya, ang galaw ng mata niya, ang paraan ng pagnguya niya, mayabang, kampante. Anong plano niyo ngayong araw? Tanong niya. Kunwari ay nagbabasakali lang. Yung dati lang, sagot ko. Magdidilig ng halaman, baka lumabas sandali para magbayad ng bills. Biglang tumalas ang tingin ni Mark. Sa bangko po ba kayo pupunta, tay? Hito na. Nagsisimula na siyang mangisda ng impormasyon. Siguro, sagot ko ng patay mali siya. Bakit? Wala naman po, sabi niya, sabay inom ng kape. Nag-aalala lang ako. Alam niyo na, maraming scam ngayon, lalo na sa mga senior citizen na katulad niyo, madaling mabiktima. Gusto kong matawa, ang kapal ng mukha. Ang nag-iisang scammer dito ay siya, nasa harap ko mismo. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Maingat naman ako. Speaking of maingat, sumandal siya sa upuan. Napag-isipan ko po yung pinag-usapan natin kagabi tungkol sa security ng bahay. Sa kahadiyero nyo, tumigil si Grace sa pagkain. Mark, kulit mo naman. Sabi ng okay na si tatay eh. Hindi, babe. Concerned lang ako. Depensa ni Mark. Tumingin siya sa akin ng diretso. Tay, yung tungkol sa tulog nyo, nabanggit nyo kasi nung nakaraan na mababaw na ang tulog nyo. Delikado yun kung may pumasok na masama. Hindi ko naman talaga sinabi yon nung nakaraan, pero sakay lang. Ito na ang pagkakataon ko para ilatag ang pain. Ibinaba ko ang tinidor ko. Nagbuntong hininga ako. Iyong buntong hininga ng matandang pagod na. Alam mo, Mark, tama ka, sabi ko ng mahina. Nitong mga nakaraang araw, hirap na hirap akong matulog. Ang dami kong iniisip. Nakita ko ang kislap sa mata niya. Talaga po? Oo, pagpapatuloy ko. Kaya na nga nagreseta na ang doktor ko ng bagong gamot, pampatulog. Matapang daw yun, sabi ng doktor. Kapag ininom ko yun, tulog mantika ako hanggang umaga. Kahit daw maggunaw ang mundo, hindi ako magigising. Nakita ko ang pag-relax ng balikat ni Mark. Nakita ko ang ngiti na pilit niyang itinatago sa likod ng baso ng kape. Mabuti naman kung ganoon, tay, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Kailangan niyo yan para makabawi kayo ng lakas. So, iinom kayo nun mamayang gabi? Oo, sagot ko. Pagkaalis ni Grace papuntang simbahan, iinom ako agad para makapagpahinga ako ng maayos. Perfect, bulong niya, halos hindi ko marinig. Pero nabasa ko sa labi niya. Ano yon? Tanong ko.
Wala po, Tay. Sabi ko perfect timing. Habang wala si Grace, makakapahinga kayo ng walang istorbo. Tumayo ako para iligpit ang mga plato. Tinalikuran ko sila para hindi nila makita ang ngiti sa labi ko. Kinagat niya ang pain. Lunok pati kawit. Akala niya, mamayang gabi, walang malay ang bantay. Akala niya, bukas na ang pinto para sa kanya. Hindi niya alam. Ang pampatulog na sinasabi ko ay kwento lang. At ang tanging matutulog ng mahimbing mamaya ay ang kanyang mga pangarap na yumaman sa masamang paraan. Sige, sabi ko, mag-aayos lang ako, may bibilhin lang ako sa bayan sandali. Ingat kayo, Tay, sabi ni Mark. Masigla na siya ngayon. Umalis ako ng bahay na may dalang listahan. Hindi listahan ng grocery, kundi listahan ng mga gagamitin ko para sa aking surprise party para sa kanya. Sumakay ako sa lumang kotse ko paglabas ko ng gate. Tumingin ako sa rear view mirror. Nakita ko si Mark sa bintana sa itaas. Sa bintana ng kwarto ko, nakadungaw, nakangiti. Siguro ay iniisip niya, paalam, matandang ulyanin. Bukas akin na ang lahat. Hindi niya alam, ito na ang huling araw na mangingibabaw siya sa pamamahay ko. Nasa mall pa rin ako, hawak ko na ang confetti cannon. Ito yung ginagamit sa mga party. Iyong kapag pinihit mo ay sasabog ang mga makukulay na papel sa ere. Pero para sa plano ko, hindi sapat ang papel lang. Ang papel ay madaling walisin. Ang papel ay madaling itapon. Kailangan ko ng isang bagay na didikit. Isang bagay na magmamarka. Isang bagay na hindi niya matatanggal agad-agad. Pumunta ako sa seksyon ng arts and crafts. Naghanap ako ng glitter. Iyong pulbos na kumikinang. Kumuha ako ng 3 malalaking bote. Ang una ay kulay ginto, simbolo ng kanyang kasakiman sa pera. Ang pangalawa ay kulay pilak, simbolo ng malamig na bakal ng posas na nararapat sa kanya. Kumuha rin ako ng extra fine glitter. Iyong pinakamaliit na klase, iyong parang alikabok sa liit. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang ganitong klase ng glitter ay dumidikit sa lahat. Sa balat, sa buhok, sa damit, sa pilik mata, kahit anong ligo mo, kahit anong kuskos mo. Nandoon pa rin siya, ilang araw bago matanggal. Gusto kong maging walking evidence si Mark. Gusto kong kahit saan siya magpunta, kumikinang siya. Gusto kong makita ni Grace ang bawat butil ng kataksilan ng asawa niya na nakadikit sa pagmumukha nito pagkatapos sa bookstore. Pumunta naman ako sa electronics shop. Hinanap ko si Marlon, ang suki kong tindero. Marlon, kailangan ko ng camera, sabi ko sa kanya. Para saan, Lolo Ramon? Pang-vlog ba? Biro niya? Hindi iho, pang-security, gusto ko iyong maliit lang, iyong hindi nakikita, wireless. At higit sa lahat, dapat may night vision, dapat nakikita ang dilim. Naintindihan agad ni Marlon, hindi na siya nagtanong. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na itim na kahon, mas maliit pa sa posporo. Ito Lolo, wireless ito konektado sa cellphone mo. May motion sensor pa. Ibig sabihin, magre-record lang ito kapag may gumalaw. At malinaw ang kuha kahit patay ang ilaw. Binili ko agad. Cash. Ayaw kong mag-iwan ng baka sa credit card. Pag uwi ko sa bahay, tahimik. May nakadikit na note sa ref. Sulat ni Grace. Tay, namalengke lang kami ni Mark. Bibili kami ng sangkap para sa hapunan bago ako pumunta sa simbahan. Babalik kami ng 2:00. Love you. Tiningnan ko ang orasan ko. 11:30 pa lang. Mayroon akong 2.5 oras, sapat na panahon para ihanda ang bitag. Dumiretso ako sa aking bodega sa likod bahay. Dito ako nagkukumpuni ng mga sirang gamit. Dito ko gagawin ang aking armas. Inilabas ko ang confetti cannon. Maingat kong binuksan ang takip nito. Tinanggal ko ang mga makukulay na papel sa loob. Itinapon ko ang mga yon sa basurahan. Ngayon, ang laman na lang nito ay ang spring mechanism, ang gatilyo. Kinuha ko ang mga bote ng glitter. Pinaghalo-halo ko ang ginto at pilak sa isang mangkok. Ang ganda tingnan, kumikinang. Parang kayamanan, pero mamaya, ito ang magiging sumpa ni Mark. Dahan-dahan kong ibinuhos ang halo ng glitter sa loob ng kanyon. Puno. Siksik. Sinubukan kong i-calibrate ang spring. Kailangan ko itong maging sensitibo. Yung tipong kaunting galaw lang, puputok na. Gumamit ako ng isang lumang kutsara para subukan ng mechanism. Click, poof, isang maliit na ulap ng alikabok ang lumabas. Gumagana,
pero kailangan ko pa itong ayusin para sumabog ng malakas kapag binuksan ang drawer. Umakyat ako sa aking kwarto. Dala ang aking mga gamit. Pumasok ako at isinara ang pinto. Nilock ko ito. Mahirap na. Baka biglang dumating sila nang hindi ko namamalayan. Lumapit ako sa tokador. Sa dresser. Binuksan ko ang pangalawang drawer, ang lugar ng krimen. Inayos ko muna ang mga papeles sa loob. Ibinalik ko sa dating ayos na magulo. Iyong ayos na iniwan ni Mark. Kailangan niyang isipin na walang gumalaw nito simula noong huli niyang pasok pagkatapos. Inilagay ko ang modified confetti cannon sa pinakasulok ng drawer, sa likod ng mga folder. Itinali ko ang string ng gatilyo sa likod ng drawer gamit ang isang manipis na nylon. Ang konsepto ay simple lang, napakasimple. Kapag hinila ni Mark ang drawer para buksan ito ng malaki, mahahatak ang nylon. Hihilahin ng nylon ang gatilyo at boom! Sabog ang kinang sa mukha niya. Pero kailangan ko ng pain, kailangan ko ng isang bagay na mag-uudyok sa kanya na buksan ng sagad ang drawer. Kumuha ako ng isang susi. Isang lumang susi ng maleta na hindi ko na ginagamit, maliit. Tanso. Kamukhang-kamukha ng susi ng kahadeyero. Inilagay ko ito sa loob ng drawer. Pero hindi sa ilalim ng labi ng kahoy kung saan ko tinatago ang totoo. Inilagay ko ito sa ibabaw ng isang folder. Medyo nakatago, pero nakikita kung sisilipin mo. Ang tawag dito sa psychology ay confirmation bias. Kapag pumasok si Mark dito mamaya, magmamadali siya. Ninenervyos siya. Ang utak niya ay naghahanap ng susi. Kapag nakakita siya ng bagay na mukhang susi, hindi na siya mag-iisip. Dadakmain niya agad yon at para makuha niya iyon, kailangan niyang buksan ng malaki ang drawer at yon ang magiging hudyat ang kanyang katapusan. Sinubukan ko ang setup, dahan-dahan kong hinila ang drawer. Nung umabot na sa kalahati, naramdaman ko ang pagbanat ng nylon. Tumigil ako, sakto, nasa tamang posisyon. Isinara ko ulit ng dahan-dahan. Ngayon naman, ang camera. Kailangan ko ng magandang anggulo. Iyong anggulo na kita ang buong kwarto. Kita ang pinto. At higit sa lahat, kita ang pagmumukha niya kapag sumabog ang glitter. Tiningnan ko ang bookshelf ko sa tabi ng kama. Puno ito ng mga libro, mga nobela, mga libro sa accounting, Biblia. Isiniksik ko ang maliit na kamera sa pagitan ng dalawang makapal na libro. Ang lente lang ang nakasilip dahil itim ang kamera at madilim ang pabalat ng libro. Halos hindi ito makita. Invisible ito sa mata ng hindi naghahanap. Kinuha ko ang cellphone ko. Pinuksan ko ang app na konektado sa camera. Ang linaw, high definition. Nakikita ko ang sarili ko sa screen ng cellphone. Nakikita ko ang tukador. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto. Sinara ko ang kurtina. Madilim na madilim. Tiningnan ko ulit ang cellphone ko. Lumiwanag ang screen. Gumana ang night vision. Kulay berde at itim ang imahe. Pero malinaw na malinaw ang bawat detalye. Kitang-kita ko ang drawer. Kapag tumayo si Mark diyan mamaya, makikita ko ang bawat reaksyon niya. Ang gulat, ang takot, ang pagsisisi. Niset ko ang camera sa motion detection mode. Ibig sabihin, kusa itong magre-record kapag may pumasok sa kwarto. Hindi malolobat ang battery dahil mag-a-activate lang ito kapag kailangan. Tiningnan ko ang buong kwarto, lahat ay nasa ayos. Ang kama ko ay nakaayos na parang tutulugan ko na. Ang pinto ng aparador ay nakabukas pa rin ng 4 na pulgada tulad ng iniwan niya. Ang drawer ay nakausli ng kaunti tulad ng iniwan niya. Ang bitag ay nakahanda na. Bumaba ako sa kusina. Sakto namang narinig ko ang tunog ng kotse sa garahe. Dumating na sila. Mabilis akong umupo sa sofa. Pinuksan ko ang TV. Nagkunwari akong nanonood ng balita sa tanghali. Bumukas ang pinto. Pumasok si Grace na may dalang mga supot ng gulay at karne. Tay, nandito na kami, masaya niyang bati. Kasunod niya si Mark. May bit-bit na case ng beer. Nakabili ako ng malamig na beer, Tay. Pang-relax mamaya, sabi ni Mark ng may ngiting aso. Nginitian ko siya pabalik, yung ngiting lolo. Salamat, Mark, pero bawal na sa akin ang alak, diba? Gamot na pampatulog ang iinumin ko mamaya. Nakita ko ang mabilis na pagsulyap niya sa hagdan sa kwarto ko. Oo nga pala. Sayang naman. Pero okay lang. More for me, tawa niya. Hindi niya alam.
Ang kwartong tinitingnan niya ay hindi na isang kwarto. Isa na itong entablado, isa na itong korte, isa na itong kulungan na siya mismo ang papasok. Magpahinga muna kayo, sabi ko. Ako na ang mag-ayos ng pinamili niyo. Huwag na tay. Ako na, sabi ni Grace. Umupo ka na lang diyan. Umupo ako. Pinanood ko silang mag-asawa na nagtatawanan sa kusina. Si Grace na nagkukwento. Si Mark na tumatango-tango. Pero ang mata ay lumilipad kung saan-saan. Naawa ako sa anak ko. Mamayang gabi. Madudurog ang puso niya. Mamayang gabi. Makikita niya ang tunay na anyo ng lalaking pinakasalan niya. Pero mas mabuti nang madurog ang puso ngayon kaysa masira ang buong buhay niya bukas. Tumingin ako sa orasan. 2:00 na. 5 oras na lang. 5 oras na lang bago magsimula ang palabas. Mark, sulitin mo na ang pagngiti mo dahil bukas, ang tanging kislap sa buhay mo ay ang glitter na ididikit ko sa pagmumukha mo. Handa na ang lahat. Ang script, ang props, ang camera. Ako na lang ang hinihintay ng tadhana para ibigay ang hudyat. Tay, okay ka lang? Tanong ni Grace mula sa kusina. Ang lalim ng iniisip mo. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako ng totoo. Wala naman anak, iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na nandito ka at totoo yon. Gagawin ko ito para sa kanya. Ang bitag ay hindi para saktan si Mark. Ang bitag ay para palayain si Grace. Humanda ka, Mark. Ang glitter bomb ay naghihintay sa iyo. Dumating na ang gabi, ang hapunan ay tahimik, masyadong tahimik. 7:00 ng gabi. Nakahanda na si Grace para sa kanyang novena. Suot niya ang paborito niyang puting blusa. Ang mukha niya ay maamo. Walang kamuwang-muwang na sa gabing ito. Ang mga panalangin niya ay sasagutin sa paraang hindi niya inaasahan. Tay, aalis na po ako, paalam niya. Lumapit siya at nagmano sa akin. Babalik po ako bago mag-9:00. Mag-ingat ka anak, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Ipagdasal mo tayo. Opo tay, sagot niya. Nang makaalis na si Grace, naiwan kaming dalawa ni Mark sa sala. Ito na, ang simula ng laro. Umupo ako sa aking paboritong tumba-tumba. Nagkunwari akong pagod na pagod. Hinilot-hilot ko ang aking sentido. Hays! Nakakapagod ang araw na ito, pulong ko. Parang gusto ko nang matulog ng maaga. Agad na tumayo si Mark mula sa sofa. Ibinaba niya ang cellphone niya. Tay, bago kayo matulog, sabi niya ng may ngiti. Uminom muna tayo, may binili akong brandy. Pampainit lang ng katawan. Father and son-in-law bonding. Tiningnan ko siya, ang kapal ng mukha. Bonding daw. Gusto lang niya akong lasingin para siguradong tulog ako mantika. Nagpunta siya sa kusina. Narinig ko ang pagbukas ng cabinet. Ang lagitik ng baso, pagbalik niya. May dala siyang 2 baso. Ang isa ay puno. Ang isa ay konti lang ang laman. Oh, tay. Ito sa iyo, konti lang. Pampatulog, abot niya sa akin, tinitigan ko ang baso. Ang likido ay kulay ginto sa ilaw ng lampara. Mukhang inosente. Pero sa trabaho ko noon, alam ko na ang mga desperadong tao ay laging nagiging pabaya. Baka may hinalo siya dito. Baka pampatulog talaga. O baka lason. Salamat Mark, sabi ko. Pero alam mo naman ang doktor ko, mahigpit ang bilin. Bawal na bawal ang alak kapag iinom ako ng gamot ko sa puso at yung pampatulog na bago. Nakita ko ang paghigpit ng panga niya, ang inis sa mata niya. Tayo naman, isang tunggalang. Para sa pakikisama, pamimilit niya. Hindi pwede iho, tumayo ako ng dahan-dahan. Masama ang epekto. Baka hindi na ako magising bukas. Natawa ako sa loob-loob ko sa sinabi ko. Totoo naman, baka hindi na ako magising kung iinom ako ng bigay niya. O sige, sabi niya, halatang disappointed. Sayang naman. Sige na, aakyat na ako, sabi ko. Iinom na ako ng gamot ko. Siguro sa loob ng 15 minutos, tulog na ako niyan. Sige po tay, sabi niya. Sleep well. Umakyat ako sa hagdan, dahan-dahan. Kunwari, ay hirap na hirap ang mga tuhod. Humawak ako sa gabay. Pagdating ko sa itaas, lumingon ako. Nakita ko siya sa ibaba, nakatingin sa akin. Ang tingin ng isang lobo na naghihintay sa tupa. Pumasok ako sa kwarto ko. Sinimulan ko ang ritual. Nagpalit ng damit, pumatay ng ilaw. Kumuha ako ng isang tableta ng vitamins sa aking drawer. Ininom ko ito. Ito ang aking sleeping pill. Humiga ako sa kama. Inayos ko ang unan. Sa dilim.
Tiningnan ko ang cellphone ko. Nakabukas ang app ng camera. Ang screen ay nagpapakita ng live view. Malinaw ang kuha ng night vision. Kitang-kita ang tokador. Kitang-kita ang drawer na may patibong. Inilagay ko ang cellphone sa ilalim ng kumot. Hawak-hawak ko ito. Ngayon, maghihintay na lang ako. Lumipas ang oras. 9:09. Dumating si Grace. Narinig ko ang boses niya sa ibaba. Tulog na si tatay? Tanong niya. Oo, babe. Kanina pa. Uminom ng gamot eh. Bagsak na yon, sagot ni Mark. Mabuti naman. Pagod din siya, sabi ni Grace. Narinig ko ang pag-akyat nila. Pumasok sila sa guest room. Naghintay ako. 10:00, 11:00. Tahimik ang bahay. 12:00, 1:00. Ang mata ko ay mabigat na. Pero ang adrenaline sa katawan ko ay gising na gising. Hindi ako pwedeng makatulog. 2:30. Nagsimula na ang palabas. Nakita ko sa screen ng cellphone ko, may gumalaw sa labas ng pinto. Ang motion sensor ng camera ay umilaw ng mahina sa screen. May tao sa pasilyo.